Tanong, isa-isa. Tanong, si Mark. Tanong ka, naintindihan mo ba? Kaya kinagasapan natin, anong tanong? Ha? Prince, tanong. Ano pinag-usapan natin? Kung history ng ang pinag-usapan natin? Kung nabuhay talaga si Jesus saan? Sa mundo. Nabuhay ba talaga siya? Paano masabi? Ha? Di mo inabutan Nakita mo ba siya? Nakita mo ba si Jesus? Paano masabi nabuhay siya? Ha? Scripture, ano pa? Baka siyempre, naniniwala rin yung mga kaya sinulat nila yun Peter, tulungan niyo. Ano? Naniniwala kay Jesus? Nakita mo ba siya? Paano ba? Ano masabi may Jesus? Hindi pa na nakita sa Bible. Mga naniniwala lahat yun Ha? Ano? Mga ano? Ano nga? Nirecord nila. Sino yun? Sino yan? Sino nga? Kilala mo ba yan? Hindi mo kilala yan I-search mo, kilala mo na. Tanong kayo. Paano nila lamang 116 niya nabuhay? Kailan bang unang recorded history daw? Sabi nila. Kailan? Pre-history. Outside the Bible. Sa Bible, kompleto hanggang creation Hindi lang. Earliest, babalik ko kayo sa grade 1. First year, sino yung mga oldest people daw? Mayans. Dito yun sa bandang US yun Dito sa Asia. Mesopotamia. Diba? Mesopotamia. The cradle of civilization. Anong year yun? Around that time, around Abraham. Nakalimutan ko yung math Parang 2,000 years. 2,000 years BC. Sabi ng scientist, magsimula daw sa Egypt daw, tapos nag-migrate lang sa sabi ng iba, So sabi ng iba naman, may nauna pa rin sa yung mga Sumerian, yan ang naalala ko grade. Second year college ako nun First city daw yun. Sa Sumerian. Yun daw pinaka-ancient people. Lalo niyo ba yun? Iron Age, Bronze Age, yan. So pero yung sasabihin, yun yung may mga nagsulat na kasi yung history. Kung wala nagsulat yan, walang history. Kaya magaling sa Bible, lahat, from the creation nandun. Kung ano lang importante. Diba? So, yun ang sagot ko doon. So, paano na lamang 116? Sulat na yan Kinumpara na sa, kasi after Jesus, lalo na. Talagang may history na nun Bible na nga O, din yun na. So, recorded na yan. Kung sino naghari, ganyan, na-reconcile na nila. So, alam natin na by that time, malamang ibang kalendaryo nila dyan, di ba? Yung mga Hudyo ngayon, tsaka mga Persian, Iranian, ibang kalendaryo niyan. Okay? Lunar calendar, tsaka yung
yung start nila is iba, syempre. Okay? Dahil di sila niwala kay Jesus. So, mag-umpisa sila sa ibang, ano, no? Ano ba yun? So, iba yung starting point nila. Question pa? Bakit galit yung mga Hudyo sa Kristiyano? Ibang bagay na yan. No? Ba't sila nasusulat? Gusto nila. Yung panahon pala ng mga kings na binabanggit lagi nun, the Chronicle of the King of ganyan. Nagbabasa kayo, di ba? Lagi, nasaan ba yun? Ha? Nasaan? Chronicles? Hindi ito yun. Ibig sabihin ng Chronicles, sinulat yung parang timeline. Kahit po ngayon, naalala niyo po yung sa palasyo ng malaking... Lahat na nangyari doon sinusulat. Sana, dapat sinusulat doon. Sino pumasok, sino ganyan. Parang pag nagkaroon yan, Senate, pag nag-hearing yan, lahat na nagsasalita, lahat na sinasabi, nire-record. Ganon din sa judge na sa ano, di ba? Sa hukuman, transcript yan, tawag dyan. Bakit sinusulat nila? Ang alam natin yung nangyari pag nagka-investigation, ito yung nangyari, ito yung sinabi, mababalikan mo. Ganon din po yung mga hari dati. Kung alam niyo sa Book of Esther, alala niyo yun, yung di makakatulog yung hari. Si Mordecai na rewardan ba yun? So, anong ginawa sa kanya? Wala po. Binasa nila, wala. Kaya bandang uli, sinabi nyo, dapat i-rewardan yun. Kasi pati yung mga hari sa panahon nila, nire-record lahat. Okay, ngayon sa mga kumpanya, pag mga importanteng meeting, nire-record din yan. Dito, naka-record yan. Bakit? Alam natin. Sa amin kasi gano'n, may MOM yun. Lalo ngayon, online na, alam nung kung umalis ka, di ba? Naka-record by this time, ilang minutes, may ibang pinuntahan to si ano. So, para minsan kasi yun, dapat alam mo yung pinag-usapan, gano'n yan eh. So, gano'n din dito. Saan tayo punta doon? Ayun, so kasi mga importanteng bagay nire-record para matuto tayo about what happened, what transpired. Okay? So, yung iba pong panahon na si Daddy siguro, wala si Daddy, no? Alam niyo ba, pag importante yan, may mga nanalo tuloy, may mga pumasa ng let, di ba? So, save nila yon yung sa dyaryo. May dyaryo pa ba ngayon? Sinesave nila yon. Yung iba, historical event, yung World War II daw, yung iba doon, sinesave nila yung yung print. Ewan ko sa kanila. Lalo na pag may kinalaman sa atin. So, huwag kayong duda ngayon. May mga bagay na, yun nga, pwedeng pag talaga may krimen o corruption, inaalis sa record yun. Sinadya yun. So, still, ebidensya pa rin yung bakit walang record dyan. Okay? So, kahit ganun din mo pag nag-aaral tayo ng ganitong bagay, napaka-importante nito. Ngayon, sino nag-ebidensya? Sino nagsunog? Yan. Bakit? So, magkakaroon ng idea para tayong sa Conan. Sherlock Holmes. Isang panoorin nga natin yan. Okay, tanong pa? Sa mga bata yun eh. Question? Luto na ba, Nay? O sana this morning, yung umaga natin, ano tayo? Resolve tayo na totoo si Jesus nangyari talaga. At hindi ito dinoktor. Yung kasi ganyan yung mga paratang eh. Ang hirap ng gano'n. Paratang, may ebidensya ka ba? Wala. Mas marami yung ebidensya. O, paano yan? Ang gagawin mo. Punta tayo sa mga kulto. Ayan. Na ano ko lang. Kasi paano yung mga Catholic, ganito ang banat niyan. Sila daw nagbigay ng Bible. So, sinong mas maaasahan? Yung church, meaning sila, o yung Bible? Paano yan? Eh kung tinuturo nila, sila yung nagbigay ng Bible sa atin, sino mas maaasahan? Yun, church. Saan nila yun, di ba? Ang problema, yung tunay na Bible, kinokonta nila. Ayan.
So kaya tayo ngayon, kahit tayo ay nagsimula lang itong local congregation natin last 2018, sila, may record sila nun sa Vatican eh. Sa ilalim nun. Pati yung mga pinapatay daw nila doon. Pero kompleto sila ng record doon. Kaya alam namin na kami yung still, matitrace natin. Marami pa pong may marami pa pong mga, na bagita din ng method. Yan, yung multiple attestation. No? Isa pa lang yan, marami pa pong paraan para ma-determine ang katotohanan. Kahit, of course, hindi ka witness doon, wala ka doon. Pag may mga paliwanag na isa, dalawa, tatlo, sino ang pagtitiwalaan natin? Naalala ko lang yung tinatawag nilang parang Occam's razor, parang gano'n. Parang may paliwanag si Christian na sarili niya, no? Iba sa paliwanag ni Rain. Kasi yung paliwanag ni Rain, mas simple. So, sino paniniwalaan ko doon? Yung komplikadong explanation, yung nakita niyo ba yung yung meme na gano'n? Yung maraming ganito yan, kasi ganito yan. Parang pre-trib. Ganun yung paliwanag nila eh. Paano masabing pre-trib? Kasi yung una, mayroong sinabing Jacob Strobel, ibig sabihin, mga Hudyo lang yun. And then, paano yung paliwanag yun? Kasi daw yung, walang nakakaalam. Kailan babalikan pa kayo. Therefore, bago dumating siya, rapture na tayo kasi wala nakakaalam eh. Hindi naman ibig sabihin, ganun yun eh. So, sinabi pa dito, pag masyadong komplikado yung explanation, malamang, yun, kumbaga tinahi-tahi na. Okay? Kaya may another way of determining the truth na tuklasan or inimbento, parang formula yun. Pag mas simple at mas madaling intindihin sa paliwanag niya, malamang yun ang nangyari talaga. Okay? So, ang ganda pag-aralan ito eh. Ano ba? Kasi naging tatanong. Kaya ano ba tayo sa Catholic pala, no? So, paano natin malalaman na kahit na matagal na sila, tayo yung tama? Yan. May time din naman tayo. By the way, mag-anda pala ng testimony iba. Paano ko malalaman? Pastor, paano mo malalaman? Ilang taong ka pa lang, si Father, tsaka si Pope. Walang ginawa kundi mag-aaral, kunwari. Sa konvento. Ano mo nasabing, Bilis. Yan mga iniisip kasi pag nag-soul winning ka, hindi pwedeng wala ka sagot sa ganyan. No? Ngayon, kung talagang di wala, hindi wala. Kaya mas matutulungan mo siya kung alam mo yung mga saktong sagot niya. Sige, sino mag-o-offer na sagot doon? Jay Jaman. Paano sagot? Kasi magkausap kang dito, panati kong Katoliko. Ang sabi sa kanila, silang ang Catholic nagbigay ng Bible. So sila daw ang nagbigay ng Bible. Therefore, sila yung maasahan. Ikaw, nag-sulpot ka lang eh. 2018 yung pinapractice nila, hindi yung sa Bible? Alin no? Like what? Bakit? Kasi diba, iba yung nila, like, sa yung Bible, iba yung parang reference nila dun sa, may iba pa silang Bible. Okay, isa yun. Kasi diba, nasabi na po yun, diba? Yes, yung King James seminar natin, tanungin mo agad, pag sinabi nila sa Bible, aling Bible? Karamihan ng Katolik niya alam, di nila alam na may iba-ibang translation yan eh. Kahit si CCF, gano'n nung Ivana, tsaka Soriano, Iglesia ni Manalo. Sinabi sa Bible, aling Bible? Itong binabasa natin. Ilan ba Bible nyo? 5 po. Patay ka na. Okay, isa yun. Pangalawa, ano pa? Hindi, matanda na kami. Kayo, sumulpot lang kayo eh. Paano? Hindi mga kulto matatandaan sila. At saka nanggaling Ginagamitan ka nga naman sa tanda kami sa inyo eh. Nakita mo ba yung Basilica of ganyan? Yung 13 something pa. Ikaw, ilang taon ka na? Oh. Kaya sinasabi mo pag mas matanda, mas tama. Ganun ba yun? Hindi, mas matanda kami. Ano sabihin mo nga?
Alam, maraming loko-loko na matanda. Sabihin mo, hindi laging pag matanda, tama. Pag hindi niya inamin yun, ang dishonest yun. No? Ngayon, pag inamin niya na, ngayon, paano nga? Kasi mas matanda ito, mas matanda pinag-aralan. Determine mo yung particular point, kasi sabi ni Jana kanina, kunwari, may pinapractice sa Bible, iba yung pinapractice nyo. Sinabi ng wag gumawa ng image, ginagawa nyo. Pinapalusotan nyo pa, dinagdag bawas nyo pa yung 10 Commandments. Ba't ako maniniwala sa'yo? Kahit bago lang ako, mas luma naman sa inyo yung Bible. Kami nagbigay sa'yo, sino sabi? Kung kayo nagbigay dito, aling translation binigay nyo? Pati King James, hindi, wala. Nagpunta ako sa stone nyo, walang King James doon, bawal. Ayun, bawal ang King James doon. Bakit? Ayaw nila dito, malamang, ito yung totoo. Ay, Pastor, may important question pala. Kung ano naman, mali naman siya, paano siya nanatili, paano siya na-preserve kasi... Sino siya? Hindi yung, halimbawa, yung ibang version ng Bible. Kasi ano sinasabi kasi yung mga scholar, kapag ano, medyo mali yung, ano na to, yung knowledge na to, yung tao, i-reject nila yun, tapos mawawala sa history. Pero yung tanong, paano yung ibang mali na preserve? So pag na-preserve, tama. Parang ganun. Parang, tanong mo sa kanya, wala namang mali ngayon? Anong mo, wala bang mali ngayon? Mali agad yung argument mo. Totoo yan kasi sinasabi yan ng mga atheists paano nalaman tama to? Kung ano yung tinatanggap ng karamihan, kailan pa naging sinabi ang katotohanan? Kailan pa? Yan yung mga bakla, pansinin nyo, ang ginagawa nila, yan, may libreng sakay daw. Ano ngayon? May nag-decide lang niya, 1-2 tao, kung 10 tao. Hindi ibig sabihin, kailangan tanggapin natin yan. Nakakaintindihan? Lalo na yun, sobrang maling-mali yun, di ba? Kalokohan katangahan nga yun. Kahit pa may tumanggap dyan na 100 tao, hindi ibig sabihin tama na yun. Sikat kasi yung knowledge, lagi ko narinig sa school. Parang mga knowledge, mga subjective lang yung basta yung... Lahat ba? Yung ano yung gusto mong makano. Okay. Babalik tayo doon sa naalala mo yung ating inaano. So maganda yung nagtatanong ka bata kasi dyan tayo bahagi yan ng ating pag-aaral kasi pag nasa katotohanan ka, hindi ka naman may obligasyon pero still, may obligasyon tayo sa mga inaakay natin na sila ay ito ba yung drawing ko nun? Kalimutan ko na. Drawing na lang ulit ako. Wala. Okay, drawing na lang ulit ako subjective truth. Yung set natin, di ba? Kunwari, ito yung set. Kunwari, ito yung lahat ng katotohanan. Okay? Lahat ng nasa loob is katotohanan. Lahat ng nasa labas, mali. Hindi totoo. Okay? Kaya sabi, paano sinabi ng ibang tao? Ganyan Ito yung paniniwala ko ni Stephen. Ito yung katotohanan. Sorry. Alitan ko ng kulay. Okay, yung blue circle, katotohanan. Okay? Truth. Ngayon, yung red circle, ito yung katotohanan sa palagay ni Stephen. No? So ngayon, yung ibang pinaniniwala ni Stephen, totoo rin. Pero yung iba, hindi. Nasa labas ng blue, di ba? O yun, so balik natin yung sinabi kanina. Tinatanggap yan, i-reject yung mali. Sino ang mali? Sinong tao? Kasi yung tao na-influensyahan din. Diba? Katulad, ang galing ni Soriano. Ang galing sa mic kasi walang makasagot sa iba kasi pinapatay ng mic Therefore, siya yung tama. Ngayon, ito yung S. Ngayon, may tinanggap silang mali, may tinanggap silang tama, may tinanggap silang mali. Sino susundin natin ngayon? Sino ba yung tin na yan? Bible yun. Jesus ang Diyos. Paano kami malalaman ng sinabi ng Diyos? Maraming source. Kung naalala niyo ating lesson sa theology. Ilan ba yun? 3 at least. Yung Scripture, the Son, and S din na tayo. Basta yung nature. Diba? Tingnan mo, ano sinasabi ba ng nature?
Ay, flat ang Earth eh. Tingnan mo. Oh, pag nag-travel ka dito, bumalik ka dito, paano naging flat yun? Nasagot ko ba yung tanong mo? Kaya sa kanila, kapag hindi ka mag-ano sa ibang tao, hindi ka makakaroon ng kaibigan. Okay, iba na to ha. Kaya totoo din yan ha. So actually, totoo yan. May mga tao daw na yung mga introvert nga, tsaka yung naghahanap ng totoo. Minsan talaga totoo yun. Konti yung maliit yung circle of friends mo. Kung meron man, kasi yung mga maliit ang circle of friends, mga may integrity yan. Ibig sabihin, hindi ko kailangang tanggapin ako ng 1,000,000 tao para sabihin ko may kwenta ako. Kasi alam ko na yung ano eh. Yung kailangan ng validation nyo. Ito na ba yung post ko dyan? Ano pa? At saka pastor, pag sabi na pag hindi mo tinatanggap yung subjective truth nila, parang kang kalaban nila. Balik mo sa kanila, hindi mo na tinatanggap yung sa akin eh. Tapos sasabihin nila yun, masama. Sama mo para sa ibang tao. Sino nagsabi ng masama, mabuti sila nagde-define. Ikaw. Kasi ino-open mo ibang tao, baka isipan ng iba, ay masama ka pa. Anong topic ba yan, kunwari? Anong topic, kunwari? Hindi, kasi ganyan na-observe ko pag against ka sa mga bakla, yung dahil maraming tao natanggap ko yun. Okay, okay. So, yan ha. Ganito ang discard dyan kasi medyo malalim na nga yan eh. Tsaka, reality yan ha. So, ang gagawin nyo dito? So, kung hindi naman, yun nga, kaya sasabi ko lagi sa inyo, mag-involve din kayo, kaya sa Facebook, gano'n. So, huwag mong bilangin na, actually maraming galit nga dyan eh. Tingnan mo, mga post nila, tinatawanan lang sila eh. Kaya andun yung eagerness nila, tsaka yung parang compulsion nila na kailangan nilang magsinungaling sa mas maraming tao para baka sakali maniwala sa kanila. Pero isang bagay na ano yan eh, sobrang obvious, di ba? So ngayon, ikaw, ganito gawin mo. Huwag mo rin isipin muna na paramihan tayo na kaibigan. Parang dito sa church, paramihan ng member ba yan? Never, ang katotohanan, hindi yan pinagbobotawhan. Diba? Nung may panahon nung Catholic din dyan eh, kung alam niyo yung scientific finding ni Galileo, ano yung tuklasan niya? Ano na tuklasan ni Galileo? Kasi mayroon siyang telescope, di ba? Yung araw yung nasa gitna. Yun, di ba? Heliocentricity. Hindi Earth ang nasa center. Eh kaso yung mga Catholic noon, kasi sila yung parang scientific at religious authority ng panahon nila. Na hindi naman dapat. Di ba? So gusto nilang hawakan lahat, sakalin yung tao sa kung anong gusto nila eh. Sila yung dating media, parang ganun eh. Pag ito, tinuro ni Pope ganyan, yan ang totoo. Eh na-discover, sandali, paano kung tayo sento niyan, ang bilis ng ikot niya, sobra. Kaya mo bang, di ba, dito na tayo, science tayo, science. Hindi ka mana to. Bago na lang ulit. Kasi maniwala kayo, may na-encounter akong flat earth, di ba? Okay. So, kung ang mundo, earth, ang nasa gitna, at ang lahat umiikot sa earth, okay, like sun, moon, stars, okay. Kung sila ang umiikot sa atin, napakabilis yan. Kasi, alam niyo naman, alam niyo yung, pag nasa ano ka, wala kasing ganun dito eh. Kaya naglaro na ba kayo nung gaganon kayo? O kahit pala yung turumpo, di ba? Ano yung kung ito yung turumpo, ano yung mabilis na nag-travel dyan? Kung yung nasa gitna, umiikot yan. Sinong mabilis ang ikot niya? Kasi ito yung distance, di ba? Ano yung speed? Speed is equals to distance over baliktad. Distance over time. Tama, okay. Ibig sabihin, ito kasing nasa labas ng mas mahaba yan, di ba? 5 units yan, 5 meters. Itong nasa maliit na bilog, mas maliit lang yan. Yung katumbas niya.
Natindihan nyo? So ngayon, yung travel nung maliit na bilog, mas mabili. Pareho lang yung bilis kasi magkakadikit yung ano. Kung isang pizza yan. Yung ita-travel nung malapit sa center, sabi natin 1 inch lang, nasa labas 5 inches or 5 meters. Okay? So, ang bilis nito, kailangan, ang speed nito, kunwari, ito nga is 1 meter na lang. 1 meter over 1 second. So, 1 over 1. 1 meter per second. Itong nasa labas, 5 meters per second. So, mas mabilis. Ano yan? Ngayon, ang tanong, gaano kalayo ang buwan, kunwari sa araw, sa mundo? Ito, gaano kalayo? Millions of yan? Hindi ko alam. Millions yan. Millions of miles. Sabihin mo, nagtumatravel yan ng napakabilis. So ngayon, naisip ni Galileo, tsaka yung pag-observe niya yung trajectory ng moon, ng star, hindi ito umiikot ng ganun. Tayo yung umiikot. Itong Earth lang ang umiikot. Yan, umiikot lang siya sa sarili niya. Itong mga to, nananatili lang. Or, gumagalaw, pero hindi ganun kabilis. Okay? Ginamitan niya ito ng formula, scientific method. Ngayon, balik tayo sa kanina. So, kanina tayo maniniwala? Kay Pope o kay Galileo? Ang nangyari nung panahon nila, ito naman, kung itong S is, ito yung Pope. Ito yung reality talaga. So, may pinaniniwalaan yung Catholic na may tama, may mali. Okay? So, paano mo kayo malalaman kung sino yung tama at mali? Kumpara mo sa yung kayang i-observe pareho ni Stephen tsaka ni Truth, which is itong mga to. So, pag nag-corroborate sila, pareho silang sinasabi, alam mo agad, totoo yun. Lalo na pag mayroon pang another witness, another witness, sabihin kong Dilaw. Okay? Si Dilaw naman, para sa palagay niya naman, ito yung totoo lahat. Pero actually hindi. Pero iba siyang pinaniniwalaan na tama, na hindi pinaniniwalaan ni Stephen. Sino to na lang? Si Mark. Ito yung nag-overlap. So, sino yung pinakatotoo dyan? Yung true, yung blue. Okay? Kasi paano nga malalaman yun? Kung saan sila nagtatagpo. So, tayo napunta dyan. Ayan, ito ni Stephen na, paano kung magagalit sila ano ba yung totoo muna? Huwag mong pagbasihan ng totoo yung galit. Okay, may nagagalit kasi sa mali, may nagagalit sa tama. So palakasan na ng boses. Kaya minsan, nilalakas ako din boses ko para makatulong sa inyo. Pero, may mga time din na hindi ko kailangan lakasan yung boses ko kasi logic ang gagamitin ko. Ba? Observation, at kayo mismo, tatanungin ko kayo, ano na-observe nyo, saan tayo magtatagpo. Ganon even sa topic natin ngayon, sa history. Hindi mo kailangan maging bias. Dahil ang katotohanan nga, ito nga kailangan mo lang alamin kung ano yung pinapatotohanan ng mas marami at mas accurate na sources. Na independent. Ibig sabihin, kaya siya naniniwala kasi Catholic siya. Protestante siya. May mga bagay na kahit ano ka pa, kahit atheist ka pa, kahit aso ka, magtatagpo yun. Okay? At ang sinabi ko po yun kasi yung forma na panlaban kasi Na bakit kailangan ko tumahimik para... may mga time na kailangan mo tumahimik. Bakit? Walang kinalaman ang subject nyo, math. Pag-usapan nyo, bakla at walang kinalaman yun. Hindi mo? Guys, sabi nila kaya huwag mo yung open yung bakla kasi mamagalit. Magalit ka rin. Ang Diyos magagalit din. So, paano yan? Dapat maniwala kayo, kailangan nyo rin lumaban. Kasi pag sobrang di naman kayo lumaban, ano mangyayari? Akala, wala kang alam. Akala nila, uubra yung pag nagalit, totoo na, nagalit siya. Therefore, kahit andito siya, kunwari, ito yung bakla. Dito. Nagalit. Pasok mo yan. I-adjust mo yung bilog mo. Ipasok mo yung doon. Sorry. Blue dapat, di ba? Yung blue yung totoo, di ba? I-adjust mo yung bilog mo. Nagalit Okay, sige. Sasama ko yan.
Hindi ganun. Nakaset na yun eh. Kaya sabi objective reality. Objective truth. Subjective yung sa'yo lang. Ngayon, sino dapat mag-adjust? Ikaw ang mag-adjust. Kung ikaw yung dilaw at pula, hanggat maaari, kung ano yung blue, yung ka rin. So again, di mangyayari yung totally. Never. May mga bagay talagang ano eh. Pero hanggat maaari, malapit ka dito. Kunwari, sino pang wala? Si Violet. Yan. Kunwari, ito si Pastor Ace. Ay, delete natin yung blue. Yan. So sana, ganyan ka, oh. Ayan. Hanggat mahal. Kung may sasablay man, kunti lang. Yun ang objective natin sa ating mga pag-aaral sa buhay natin. The more na accurate yung paniniwala mo, naka-align sa katotohanan ng salita ng Diyos at ng Diyos, mas mapapabuti ka. May mapasa mo rin sa iba yun. Amen? Ano pa? Sino pang galit? Ay, iwasan mo rin ang bakit gagalit. Kasi sinasabi nila, tanggap naman siya sa society, tapos may contribute. Sinong society? Ayun. Tapos contribute. Oh, tsaka yun, tinanggap. Paano mo sabi tinanggap? Tinawag ng sir nung nabalitaan ko nagalit siya eh. Tapos nagalit yung netizen doon sa bakla. O paano yan? Oh. Nagke-claim ka ng claim mo lang eh. Oh, ano yun? Ito maganda, mga bata, para hindi rin kayo ma-pressure masyado. Gamitin ang talino. Gamitin mo, tanong. Kasi pag sinalubong mo yung galit niya sa galit mo, nagalit siya, ikaw din! Wala, parang konti yung alam na utak mo pag gano'n eh. Tanungin mo lang yung talagang precision attack ba? Kumbaga sa ano sinasabi nila? Tanggap ng society. Sinong society? Yung church namin, hindi tanggap yan eh. Ay, church na lang yun. Hindi, iba pang church. Eh ngayon, Catholic, bumabanat din ah. Kinakalaban ng ibang cardinal yung Pope. O, paano yan? Ihinto na yun. Pag hindi pa siya uminto. Kaya nga lang, pansinin nyo, ang ginagawa natin, puro aral, puro aral, puro aral. Sino sinabi sa Bible? Wisdom is the principal thing. Therefore, in all you're getting, get understanding. Kahit saan, inaway ka, intindi mo. Dapat para ka nag-aaral. Bakit kaya ganito? Bakit ganito? Sinabi niya. Natapilo ka, bakit ako natapilo ko? Nadaan ba ako dito? Ano dapat sapatos ko? Gaano kabilis ako tatakbo dapat dito? Parang hindi ako matalpelo ulit. Lahat ng bagay inaaral. Yung laban nila, yung society, yung as in sa buong mundo. Society. Dahil modern times na kasi ngayon. Hindi ibig sabihin matanda, modern, tama. May tama nung old, may tama nung new. Hindi yun ang base yan. Tapos malaki daw yung contribution nila sa... Ilang percent ba sila? Hindi nga sila makapag-anak eh. Paano panira nga sila eh. Yung nga sabi ni Stephen, dapat alamin mo yung isa-isahin mo yung mga claims. Kung totoo to, kung ito, dishonest na sila dito, papayag ka pa ba nun? Pag pinanganak sila, sasabihin ng doktor, male or female, walang iba. Hindi, naisip ko. Nakakita ang naisip mong iba ka, nabaliw ka na nun. Eh, nagalit sila. Di magalit sila. Galit din sila ng Diyos sa kanila eh. Nakako niyo ba? Pero dahil matalino tayo dapat, yun, di mo i-give up yung katotohanan. Pero mas maganda, para mas marami rin tayo maakay, sa side natin, matalino ka. Matalino ka, alam mo yung sabihin mo, alam mo yung hindi mo sabihin, alam mo kung kailan ka papatol, alam mo kung kailan ka walk away, alamin mo. Okay? Ano ba? Alas 12, 20 minutes pa. Okay ba kinalaman dito? Jana? Ha? Wala naman po kasi masyado na po ako sa resistance. Yung tama, very good. alam po kasi nila is yung identity. Yan, nakuha ni Jana. Naalala niya kanina, sino ang sulat ba yung kanina? Yes po. Tama to. Dito kayo dito kayo mag-focus. Yan. Among serious scholars, kahit pa anong religion yan, hindi nila ino-oppose eh.
yung existence. Kasi nga, overwhelming yung evidence. Kaya pag may nag-oppose dyan, malamang sa hindi, yun nga, subjective na yan. Okay? So, pero ngayon kasi kaya inaaral natin, dumadaming atheist ngayon. Kailan lang, ano ko, di ba? Banggit ko sa inyo, wala daw tama at mali. Tama ba yan, mali? Tanungin mo agad ganun. Wala palang tama ba? Tama ba yan? Tama. Ala ko pa, walang tama, mali. Ay, pastor, Ano? sa akin nila reality, ano lang, ay yung, ano, totoo, ano lang yung sa reality, yun lang Ano? yung sinasabi. Ano sa reality? Linawin mo rin yung sinasabi mo. Ayun lang, ano yung nag-uugnay sa reality, gano'n. Ano yung naranasan mo na, Naranasan. Lahat ba ng bagay naranasan mo? O kailangan mong maranasan lahat ng bagay para masabi mong maghusga ka na ito yung tama at mali? Eh, paano kung bata ka pa lang? Kaya nga tayo may mga libro eh. Kaya nga may engineering marvels tayo, alam mo yung bakit? Kasi we built upon the foundation of other people. Nung natuklasan nila na yung pi, alam mo yung pi? nakalimutan ko tuloy. 1460, kung ano naman yan. I-dispute mo ba yun? Hindi, mali yan. Baka 6 point ganyan. Bahala ka. So, hindi ka makakabuo na. Di ba? Established truth na yun. Yun yung tawag doon. Ano pa mga established truth? Yung kanina, speed is equals to distance over time. Pressure is equal to force over area. Science purpose plus Physics yun eh. Established yung ginamit na nila yun, napatunayan totoo, tapos i-oppose mo ngayon, nasa iyo yung burden, no? Proof. Nakuha nyo. Yung kalaban natin, yung langaw. Tahimik ka, ano, Sandra. Lumalim tayo, no? Kaya paano kung wala kayo ngayon? At least ngayon, at least nagkakaroon kayo ng idea na dami ko palang hahabulin na ano. Kung mag-absent lang ako dahil sa excuse na basketball, mali ako doon. Okay? Kaya tinamad lang ako, gagawin ko. Yung aking nails ay papalish ko. Ano man yan. Walang ano yun. Kaya china-challenge ko kayo lagi. Ha? Ano pa? Meron pa tayo 16 minutes eh. Baka may matinding tanong pa dyan. Wayne, hindi ka nagtatanong na. Ano? Di ba pag sa solving o nagtuturo ka sa salita ng Diyos, hindi maiwasan na parang may lalaban sa'yo. Eh, anong instances na ano, kailangan mo na lang umalis na? No? Mag-walk away, yan. Pag nakita mong emotional siya, nari, masyadong panatiko, sumisigaw na nakaka-apekto sa iba, ikaw din, may pressure ka na rin. Wala naman dapat na ganong emotion. Ibig sabihin, hindi normal yung kanyang response, di ba? Hindi normal yun. Kasi mga survey mo, kung nag-survey ka every week, yung mga maayos na tao, karamihan ng tao, natanggi yung iba, pero magalang pa rin. Itong isa sumisigaw na, wala. Hindi ikaw ang ginagalitan nun. Bago ka pa dumating, galit na yun. Sa Diyos, o kaya sa Bible, o kaya sa tulad mo, at katulad ko. Paano naman kapag medyo may self-control naman? Kung medyo may self-control, okay. Yung iba dyan, may tinatawag na, ano eh, tinatawag nilang passive-aggressive. Parang baliktad eh. Kasi pag aggressive, pag passive, ganyan. May passive-aggressive, sabihin, magtatanong ng kunwari, pero yung utak niya nakaset pa rin. So pag nakaset yung utak niya sa mali, yan nga, yan ang gagamitan ng wisdom eh. Tanong ka muna, huwag ka maghusga. Ano ka ba? Ano ka bang religion? Kaya pala mga tanga yung mga ganyan eh. Hindi mo alam eh kung yung people yun, malay mo, nag-iisip din. Kaya magtatanong ka ngayon. Para malaman mo ano yung nasa loob niya, ano yung iniisip niya, ano yung posisyon niya at the moment. Ito niya, may batang mormon, ang tinurusak lang, maraming Diyos. Di banatan mo agad yung mga katuruan na yun, di ba? Babalik na tayo agad sa Bible yun eh. Yung sinabi sa Bible kasi anong Bible na naman? Kaya dapat alam mo na yung Bible. Salamat nga, meron na search, di ba? Pero kahit ako, nakita nyo na, napansin nyo sa akin, hindi ko alam lahat eh. Minsan may nare-retain sa akin yung idea, pero hindi yung mismong verse, eksakto, di ba? So, kaya binabasa, iniintindi. At kahit sa mga free time nyo, yan ang ano ko sa inyo eh. Bata pa kayo, may free time kayo, alam mo naman yung, ano natin, mga Kristiyano tayo.
Sa halip na pag-usapan nyo kung anong napanood yung anime, di ba? Minsan gano'n, mga small talk ba? Pero, gamitin nyo yung pagkakataon kasi ito, tinipo na tayo ng Diyos dito eh. Ano nang palataya? O ngayon, pag-usapan natin yung kanina, usapan mo. Di ba? So again, wala naman tayong hard line dyan. Pero, isipin nyo rin, kung nag-usap tayo ng anime, later, di na uso yan. Ano ba uso ngayon? Nabanggit ko last time sa inyo? Yung may sub-genre pa yung anime. Kaya yung nagpakamatay daw, naalala niyan? Kaya napa-research ako eh. Yung tumalon, kasi ang iniisip daw niya, baka pag tumalon ako, namatay ako dito, gigising ako sa ibang dimension na. Ano tawag doon? Ha? Ha? Basta may tawag sila doon eh. Reincarnation, parang ganun. May tawag sila sa subgenre ng anime. Hindi saka yun, Parang basta ganun. So obviously, dito yan from the Bible, di ba? Tayo punta doon. Yun ang masaklap, di ba? Eh kung alam mo yung sinabi ng Bible at mas reliable to, hindi ka mag-iisip ng ganun. Saan mo nakuha yun? Sa anime. Kahit ano, pwede isulat dun eh. Di ba? Fantasy lang yun eh. Okay, so again, di ko inaano kayo, huwag kayo mag-usap ng kanto, pero mas maganda hindi na. Kasi malalaos lang yan. Dito na kayo sa hindi nalalaos. Kahit parang matanda na tayo, ito pa yung inalam natin. Ayan pa tayong 12 minutes. May kinalaman dito, hanggang maaari. Sino paborito yung history dito? Hindi mo makukuha naman lahat yan, pero makikita yung pattern. Kahit mga mathematician ganyan yan, hindi naman napagaling magano eh. Kapag may nakikita kang pattern, doon ka pwede mag-derive, no? Conclusion. Anong ulam? Huwag ganun. Diba? Tisha, nakasunod ka ba? Ikaw, Sandra? Nakasunod naman. So, huwag din kayo ma-intimidate. Kaya nga may time tayo dyan. Ibigyan natin ng time. Okay? Ano pa? Dealing with cults. So yun magalang pa rin tayo. Kasi yun talaga naman eh. So pag galit sila, alamin mo rin kung bakit. Kung hindi mo malalaman, huwag mo nang alamin. Pero may mga, may mga... Ay, Pastor, sinasabi nila na pag-usapan yung mga controversial kasi parang mag-iwas ng away. Oo. Paano ko hindi na gusto magturo ng ganito? Kung gusto mo, very good. No? So, nabanggit ko sa inyo, kahit mga pastor, gano'n, di ba? Lagi nabanggit sa inyo eh. Kahit mga pastor, dahil para magkaisa, huwag pag-usapan yung mga bagay na controversial nga na possible at madalas na magkakapag ipapainit ng environment, ulo, ng yan. So, pag talagang tinuldo ka nila na gano'n, di wag sa kanila lang yun. Kunwari, ito. Sa church tayo, kunwari, kilala ko si Rain, ayaw niya ng usapang, end times, kunwari. Wala na akong utang sa kanya kasi inopen ko na sa kanya, ayaw niya. Pero hindi ibig sabihin na, hoy, lahat ng tao kung ako usapin dyan, hindi mo ako hawak, hindi mo ako pag-aari. Ganon din sa soul winning eh, di ba? Kaya nabanggit ko sa inyo yung lolo na, ayaw share yung apo niya, di wag, dito ako sa iba. Feeling kasi na ibang tao ganon eh, kaya na sa copy ng ito, magandang pasok natin yung dito. Sino yung sumakop talaga ng buong mundo? Pinatay nila. Nung nabuhay magmuli. Gusto nila subukan patayin si Jesus eh. Sinubukan nila. Hindi lang pala siya katotohanan. Siya yung Diyos pa. Mga pa iba. So, pwede mo i-relate yung sarili mo doon kung nasa programa ka ni Jesus na pinatay nga sila. Bandang huli, siya pa yung panalo. Jeremiah, ganun din. Basta likod ng Diyos, ganun ang kwento dyan eh. So, umpisa ka lang nila mahadlangan. Pero ultimately, hindi nga alam nila kung bakit nila inahadlangan ikaw eh. Ikaw, iniintindi mo pati bakit mo inahadlangan. So, iniintindi mo rin sila.
So, may pagkakataon na pag lumamig-lamig na to, pwede mo siyang pasukan nung kahit na ayaw niyang controversial idea. Kasi maisip niya, bakit nga ba ako? Yung mga tao lang kasi madaling si Satanas madalas nagtatanim sa tao niyan eh. Kaya, yun. Kaya knowledge, wisdom, yung ina-accumulate natin. Hindi anime. Hindi kalokohan. Diba? Kaya masama loob ko pag hindi kayo ganado, ganyan. So, natatalo kayo nun. So, yun. So, gamitin niyo yung mga pagkakataon to. Kahit iba yung topic natin. Pero dito iba eh. Again, ang katotohanan, nagko-corporate yung bandang uli. May sanga-sanga yan. Kahit inayawan niya ang sanga yun, banatan mo ibang area, later, kahit ayaw ng end times nun, anong gusto niya? Salvation. O, ganun din. Ano kaya yung salvation sa end times? Hindi. Nadamay din yung topic na ayaw niya. Diba? Ayan. Kaya yun ang ano sa mga bata pa kayo. Huwag kayong iiwas sa controversial. Ngayon, may mga bagay din na controversial kasi talaga dahil tulad niyang politika, ito, kay Lenny, ito, kay Marcos. Pagpuntugin ko kayo niya, pareho lang politiko yan eh. Yan, tama yun, huwag niyo na pag-usapan yun. Pwede rin, pero siguraduhin yung di kayo tipong mag-iinit sa ganyang bagay. Alamin niyo yung boundary niyo. Okay? Saka anong topics. Ano ba? Ano tayo, 7 minutes. Please, gamitin natin time. Sandra, ano nakuha mo? So far. At sa pala, pwede natin testimony time. Bakit kayo naniniwala? May Jesus, pwede ganon. Anong ginagawa sa'yo? Napilitan ka lang ba? O ano yung mabagay na ginamit ng Diyos para sa inyo, naniwala kayo? Go, sino? Sige, ako na mo na ba? Kada kami ang hapon, iba naman. Mali ah.